Nakitaan ko siya ng kahinaan. Steady. Kailangan talaga natin yung walk with the Lord, yung steadiness natin. Meron kasi yung time na on fire tayo, on fire, on fire. After that, dumating yung pagsubok na wala. Pero si Pastor, wala po sa vocabulary na yun. Steady siya sa Lord, going steady. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, it's like a race. When you do a marathon, huwag ka masyadong mabilis sa marathon. Sa unang takbuhan ng marathon, mapapagod ka kaagad. So kailangan steady pace. Huwag din mabagal kasi hindi ka mananalo. So without much ado, I'd like to introduce to you our dear head pastor of Cagayan, the ever-anointed and steady, faithful servant of the Lord. Of course, I'd like to acknowledge also the presence of his wife, Ate Malu, ang ating energetic na wife of our pastor. Hallelujah. Give her a JIL welcome clap. Mahina po. Hindi po deserve ng ating servant of the Lord yung ganyang palakpak. Without much ado, bibigay ko na po ang mic kay Pastor Leo. Thank you, Brother James, sa napaka-generous introduction. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Si Lord po ang ating palakpakan muli dahil karapat-dapat siyang tumanggap ng lahat ng pagdakila at papuri. Ayan po, let me thank everyone for joining us sa ating pong worship service ngayong pong umaga. Mabalat na nakakasik kayo, mabalat na niyang kayo. Alright? At thank you, Jael Enrile, sa pagbibigay ng space muli sa akin. Although naintindihan ko na ako'y reliever, pero still, sa intent ng puso ng lahat, of course, it starts from the leadership, kayong nagbibigay ng space. And I really thank the Lord for the opportunity na maging bahagi ng ating worship service. Ang aking pong assignment ngayong umaga ay mag-share ng word ni Lord. But sa proseso ay hinihiling ko na tayong lahat ay magbigay ng pusong handa. At let's all be intentional mamaya sa ating paglabas ng saganan ay maging kapakinabangan ang lahat ng revelation ni Lord. Tayo sa mandaling yumuko at manalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa isang panibagong pagkakataon. We sense your real presence in this place. Thank you for the manifest presence of your Holy Spirit, giving us joy, giving us peace. And amidst everything, Lord, we know and we believe you're here with us. And so give us that focused mind, focused heart. Nais po namin ikaw ang tunay naming maranasan at lahat ay kasangkapan mo lamang. And so I pray, Lord, na maging yung lingkod ay maging alulod ng iyong presensya, ng iyong pagpapala upang hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi ka namin na-encounter. And so, let your very spirit, let your presence touch every heart, be the one to minister every need. Lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, wala kang lalagpasan, Panginoon. Soul, body, and spirit, including finances, including material things, including lahat ng maaring hindi ko banggitin, Panginoon, na nandun sa kanilang need lists. I pray na inyo pong i-provide, ikaw ang siyang mag-abot, at ikaw mag-deliver. Lahat ng ito ay aming dalangin, may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Somebody said, your expectation is your manifestation. And so hindi ko alam kung ano po ang level ng inyong expectation ngayong umaga, but of course, sa atin pong proseso ay it's all by faith, sa pananampalataya sa maaaring gawin ng Panginoon. Sa maraming pagkakataon po, mga kapatid, ang Panginoon hindi gumawa ng himala sa mga lugar na puno ng pagdududa, puno ng indifference, puno ng unbelief. And so today, let me encourage and may the Holy Spirit Himself stir your faith. For faith comes by hearing and hearing the Word of God. And so let's all hear the Word of God. Let's get excited sa gagawin ng Panginoon ngayong pong umaga. Nagta-transition tayo sa team ng buwan po ng April towards the month of May. At ang atin pong team ay Breakthrough Faithfulness that Endures. Tama ba ako? Yan po ang ating team. Yan, nasa screen. And of course, ang atin pong text sa umagang ito, emphasized po ay Acts chapter 1 verse 8. Hindi po bago. Matagal na po natin napapakinggan.
1 Corinthians chapter 4 verse 2. Paki-flash nga lang mga kapatid. Unahin natin ang Acts 1:8. Yan. Everybody say, everybody read that text sa atin pong screen. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost or the Holy Spirit is come upon you. And you shall be witnesses unto me, ang sabi ni Lord, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tayo magiging mga saksi ng Panginoon. And so, the purpose of the Lord giving the Holy Spirit, the third person of the Trinity, ay for us to be able to witness effectively. Hindi lamang sa ating Jerusalem, maybe sa ating mga immediate places, sa ating mga workplaces, sa ating school, sa ating mga community, kundi hanggang sa iba't ibang dako pa na tayo dadalhin ng Panginoon unto the uttermost part of the earth. And then next verse ay sa 1 Corinthians chapter 4 ba yan? Hindi ko na mabasa kasi merong time eh. 1 Corinthians chapter 4, tama. 4 verse 2. At ang sabi po ay, everybody say, moreover, it is required in stewards that man be found faithful. And so, maring ang ibang salita sa salitang stewards na ginagamit ay manager. Mari bang kamayan niyo po ang inyong katabi para sa akin at sabihin niyo, ikaw ay manager ni Lord. Kung hindi pa po nagsisink in ay pakikamayan siya ng firm at sabihin mo sa kanya, ikaw ay manager ni Lord. Kung hindi siya naniniwala, pag-pray mo siya sapagkat yan ang realidad. Lahat tayo ay mga manager. So, think about it, act upon it, and live it out sapagkat you are a manager of the Lord. Hindi lamang po sa context ng pagiging accountable sa Kanya, kundi sa context na hindi maliit ang Diyos na pinaglilingkuran mo. And so, instead of thinking small, let us think big. Because our God is a big, big God. I would appreciate it if somebody will say Amen. Ayan po. So, ang atin pong hihimayin na mga text, mga kapatid, ay 2 talata lang. So siguro meron na kayong idea, hindi po ako magtatagal. Amen? Hindi po ako magtatagal. Meron lang po akong 3 bagay na gusto kong i-share ngayon pong umaga. 3 lang po. At matatapos na po tayo. Pero I pray na hindi po yung ikli o kaya yung haba, kundi yung talagang core message ni Lord ay hindi natin ma-miss ngayon pong umaga. Bakit ko po sinasabi yun? No, we can miss. Could somebody say, can we miss the Lord's message today? Yes, sa iba't ibang dahilan. Kung tayo po ay hindi nakafocus, lalo na po kasama ko yung aking mga pababait na mga apo. Ayan. Kanina pa lang po ay hindi na po mapigilan ni Malu dito. Kasi po si Sister Malu ay may dala siyang 4 na apo. Ayan. 4 po ang dala niyang apo ngayon. Pagkatapos siya ho'y nakangiti na nakaupo doon, samantala yung kanya mga apo ay magulo na sa likod. Mamaya po ay pupunta sa harapan ng iba at pasintabi po, hindi ko po intend na kayo ay istorbohin. Dahil kanina pa lang ay amazed na ako. I really sense the presence of the Lord habang nag-worship tayo kay Lord. And I also desire na habang pinag-uusapan natin ang word ni Lord, huwag kayong ma-distract, huwag kayong mawala ng focus. At higit sa lahat ay inihihingi ko na po ng tawad ang kabaitan ng aking mga apo. Kasi yung kanilang lola ay nandun sa gilid at hindi niya inaasikaso. Meron pong halong joke yun, pero may katotohanan po. Mataas ang katotohanan niya. Kahit ho siya'y nakaharap ay nakangiti pa rin siya sa akin. Bahala siya kung mamaya awayin niya ako. Ayan po. But I want to be faithful in the presentation of the 3 points I've shared a while ago. Ano po? So ang title po ng ating
ng ating pong pag-usapan ay hango pa rin po sa ating team. Breakthrough faithfulness that endures. Po yung component ng katapatan, hindi lamang sa pagiging manager, kundi para po tayo mag-endure. Habang palapit ang pagdating ng Panginoong Jesus, alam niyo po, yung sobrang init ng panahon, that could be an indicator na maikli na lang ang panahon natin sa lupa. And ewan ko kung puputok ang World War III, o ewan ko kung tataas pa ng tataas ang presyo ng gasolina, kamakailan ay bumaba, at kung ano-ano pang mga unexpected na mangyari. Pero isa sa highly expected na mangyari ay ang second coming ni Lord. At kung magkagayon ay preceded by the rapture of the church, kukunin muna ang church, tapos saka ibubuhos ang galit ng Diyos sa mundong ibabaw. Maaaring sabihin sa akin, Pastor, paano mangyari na ang Diyos na mapagmahal ay magagalit? Alam niyo po, nasa mode of love sa ngayon. Habang malaya natin pinag-uusapan ang pag-ibig niya, ang pagmamahal niya. Pero once na ang galit naman niya ay naroon na, particularly hindi na sa church, kaya nga tatanggalin mo na ang church, ang galit niya ibubuhos sa unrepentant o sa unbelieving world. Ang mangyayari po doon, total destruction ng mundo. Habang andito pa tayo, ini-enjoy natin ito, mga kapatid. We can have a foretaste of heaven, but let me tell to you, mga kapatid, itong mga panahong mainit ang panahon, you need to endure. Kung minsan ay mahal ang mga bilihin, you need to endure. At kung minsan ay may mga ilang unanticipated thing na nangyayari na pinahihintulot ni Lord for whatever purpose. It could be for the strengthening of our character. It could be for the shaping of our attitude, whatever. Maybe sa atin pong proseso ng paglilingkod o kaya sa ating journey with the Lord ay meron at merong magandang intensyon ang Panginoon bakit niya pinapahintulot ang lahat ng yon. And ang element ng faithfulness at endurance, sobrang napakahalaga. Ngayon pong umaga, mga kapatid, unang bagay na gusto kong sabihin sa inyong lahat ay, faithfulness is God's non-negotiable standard. It is non-negotiable, kung kaya huwag na nating i-negotiate. Ang katapatan ay God's standard and it's non-negotiable. Kung atin pong titingnan muli yung atin pong 1 Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Sa makatawid po, kung sa tao ay ma-appreciate natin, gusto natin ng tapat. Tapat na asawa, tapat na katiwala, tapat na kasambahay, tapat na pakitunguhan, lalo na sa Panginoon. Si Lord, tayo bilang kanyang mga anak, He is requiring faithfulness. At ito pong bagay na ito, mga kapatid, as I've said a while ago, it's non-negotiable. Many chase breakthroughs, great results, or big miracles first. Wala namang masama doon. Kasi nga, breakthrough ang ating isinisigaw sa 2026. And by the way, nakalimutan kong batiin kayo na let me greet everyone a breakthrough-filled morning. At kung hindi nyo pa po na-mention yan sa inyong katabi, I pray that you will receive your breakthrough. Dapat ganon ang ating pong batian. Amen? Kasi He is a God of breakthrough. Samantala, kung yun ang chine-chase ng iba, sa Panginoon, ito po, mga kapatid, but God makes it clear through His Word that His highest requirement for us is not gifting, talent, or success. Ulitin ko rin na lahat ng ito ay maganda. In fact, si Lord gave you gifts. The Lord gave us gifts. Marami tayong gift. Bukod sa gift of life. Bukod sa siya ay nagbigay ng talent. At lahat po tayo ay merong mga talent. Discover lang po natin para ma-maximize, ma-optimize natin kay Lord. Bukod siya ay nagbigay ng
success. Alam niyo po, yung tayo ay nakakaranas ng big or huge success, hindi po dapat na kung saan mamenos yung mga maliliit at yung mga simple success. Dahil parehas na siya ang nagbibigay ng pareho, malaki o maliliit na victories. At by the way, mga kapatid, sa Panginoon, compared ang lahat ng ating mga tinutukoy, higit na mahalaga ang faithfulness kaysa sa mga naunang nabanggit. Kung natatandaan po natin, ang mga salitang bubungad sa atin ay welcome, good, and successful? Hindi. Hindi niya sinabi, welcome, good, and financially capable? Hindi. Kundi ang sinabi niya, welcome, good, and faithful. Tiyak na yun ang unang bubungad na salita. Welcome, good and faithful servant. And so, ganun po kasagrado, kaimportante ang salitang faithfulness. Naalala ko lang po, dito sa Enrile ay kayo ang pinakaunang outreach sa buong probinsya ng Cagayan. Sa buong Cagayan, mga kapatid. At ako'y natutuwa na kayo nagpapatuloy. At with this beautiful edifice na meron tayo, salamat sa Panginoon. At may mga nakikita ako sa inyo na mga, sabihin na lang nating pagpapaalala na ang Diyos ay matapat at salamat din sila ay nabubuhay ng matapat. Si Brother Lito kanina, nakita ko na alam ko marami pa rin siyang pinoproseso pero saludo ako sa kanyang katapatan. At marami pang mga magagandang kwento. Of course, siya lang ang nabanggit ko. Marami pang mga magagandang kwento sa inyo. Alam ng Panginoon yun. Pero again, I cannot overemphasize kung anong importance ng salitang katapatan, whether sa mga malalaking bagay o sa mga malilit na bagay. Natatandaan po natin, ang Panginoon, yun daw nga pong mapagkatiwalaan sa maliit, sila'y kanyang pagkakatiwalaan ng malaki. Kaya kung sakali, sa ngayon, merong isa sa atin na naghihintay, Lord, asan na yung malaking... Alam mo sa puso mo na ikay laging tapat kahit sa mga maliit na bagay. By the way, let me encourage you, maghintay ka lang. Parating na yung malaki. Amen po? Hindi ko yun sinabi. Sinabi ni Lord John, yung mapagkakatiwalaan sa maliit, huwag kang maghinawa, huwag kang magsawa. Kung yung malaki ay wala pa, hindi pa dumadating, dadating din yon. Just be faithful sa maliit. To God be the glory po. Now, yun po yung number 1 kanina. Faithfulness is God's non-negotiable standard. We are all stewards of what God has entrusted to us, our time, our calling, our resources, and His grace. It does not matter if your assignment seems small or great. What matters is that you handle it with integrity and devotion. Before we can experience the power and breakthrough promised in Acts 1:8, we must first pass the test of faithfulness. Breakthrough is never given to those who only perform well. Gusto ko yung panalangin ng Brother James kanina. We're not here to perform. Tama yon. Breakthrough is never given to those who only perform well, but to those who are proven faithful. And so, let me say this, magpatuloy na maging tapat. At huwag magsawang maging tapat. Ang pangalawa po, bago tayo pumunta sa pangatlo, syempre, faithfulness unlocks supernatural breakthrough power. Yun po ang susi. Yun po ang nag-unlock sa ating mga breakthrough experience. Or if we want to experience breakthrough power, it is faithfulness that unlocks it. Siyempre, hindi po tayo umalis sa Acts 1:8. Ano po?
You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me. Mga kapatid, kung meron man pong dapat na i-master ng bawat isa sa atin bago dumating ang Panginoon, yung pagiging witness sa Panginoon. Yung pagiging witness sa ginagawa ng Panginoon na sa pamamagitan ng iyong pag-share ng inyong personal na testimony, you're witnessing sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kaklase, at sa iba't ibang dako na kayo dadalhin ng Panginoon. And seize somebody. Kumbaga, alam niyo po ang ibig sabihin ng seize somebody, may nasusunog at inaagaw natin sa apoy yung nasusunog. Dahil marami po ang parang dahil sa ignorance, dahil sa lack of faith, dahil po sa maraming distraction that distracts their attention sa Panginoon. Marami po ay lito sa kung ano ang tama at malayo sa Panginoon. And so, let's all be witness. By the way, let me take this opportunity to remind everyone na merong program ang Northern and Central Luzon Operations, including siyempre ang Region 2 churches ng JIL. May nilaunch po na AAK. Hindi po AK, hindi po yung baril na powerful AK. Pero powerful din po ito pong program na ito. Yung AAK po ay dubbed as, hindi po akala ko, alam ko. AAK. Ang AAK po ay, akay ko, alaga ko kay Kristo. At kung kayo ay tunay na nagmamahal sa Panginoon, alam ko po na that should be also our commitment na mag-aakay ng isa pa at aalagaan natin siya nang sa ganon ay magpatuloy siya sa Panginoon. AAK. Akay ko, alaga ko kay Kristo. It should start sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ang sabi po ng Scripture, those who believe in the Lord Jesus Christ, even their household will be saved. Pero hindi po yun automatic na kapag nananampalataya ka, automatic na sila ay maligtas. Ang gusto po ni Lord ay tayo mag-witness sa kanila, mag-witness sa pamamagitan ng ating mga buhay, mag-witness sa pamamagitan ng ating magandang relationship kay Lord. At the same time ay kung kaya nating i-share with boldness, with confidence ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay, mas mainam po yon. Nang sa ganun ay coupled with what we're living out at the same time ng ating confession. And so, let me encourage you mga kapatid na let's learn well about akay ko, alaga ko kay Kristo. AAK. Ano na po ulit ang AAK? Hindi po yung akala ko, alam ko, kundi akay ko, alaga ko kay Kristo. Ayun. At salamat sa mga, hindi ko na po maisa-isa, yung mga may effort na kahit po sa simpleng operation invitation, you invite someone or somebody to come and honor the Lord and worship the Lord. At yun ay po pwedeng simula ng lahat ng bagay. Tapos na po ako sa pangalawa, mga kapatid. Ay, bago po ako pumunta sa pangatlo ko, let me just finish this. The power that opens closed doors, changes situations, and brings breakthrough is released upon a faithful life. The disciples did not receive God's promise instantly. They were faithful to obey, faithful to wait, faithful to stand together even when they saw no movement.